Okay. Pakinggan po natin si dating Senator Antonio Trillanes Diport sa kanya pong interview. No? Maganda na natututo tayo sa mga nangyayari at makita natin yung kanilang mga paliwanag. Magandang makapakinig ng tamang paliwanag, hindi yung mga paliwanag ng kademonyoan eh. Binigyan ko yung wrestling. Ano ba nangyari wrestling sa Abulan ang nangyari? Oy, Jingle, Abulan. Karong bata. All right, joining us now live in the studio for this special coverage of Head Start is former Senator Antonio Trillanes. Thank you for being here, sir. All right, what personality did you have to carry the arrest warrant of the ICC? Tinawag kayo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ba siya? Sheriff ba siya ng ICC? Ito po, liliwanagin ko, Ms. Karen. The reason I was there ay dahil merong ugong-ugong over the weekend na mag-a-appear si Bato de la Rosa na doon sa Senado for the leadership change. At ako naman, meron akong inkling because of my engagements with the ICC na meron ng warrant si Bato de la Rosa. Ngayon, incidental na nandoon din yung mga NBI to serve that warrant. Kung maalala po ninyo, personal na ni-request ni Bato de la Rosa na samahan ko daw yung arresting team sa kanya. Are you serious? Sinabi niya yan on national TV, samahan ko daw. Kaya I just did him a favor. So, finulfill ko lang yung challenge na binigay niya sa akin. So, ganun po. Ngayon yung pinakita kong warrant, dahil nagwa-wonder yung media, they were asking me bakit nandoon yung NBI, bakit ako nandoon. So, hiniram ko yung warrant na hawak ng NBI, pinakita ko, ito po, ang dahilan, merong warrant of arrest si Bato ng ICC. So, I was just informing the public dahil hindi naman mga operatiba ng NBI yun, hindi naman sila nandoon to talk to the media. So I just did my part. Okay, but did you coordinate with the NBI, or did you plan to do the arrest together? No. Again, incidental po ang presence ko doon. Ngayon, sila yung nagplano with the Sergeant at Arms para i-effect yung arrest. Ngayon, nalilihis tayo eh. Nakita nyo, kung pakikinggan nyo lang si Senator Cayetano, parang parang anghel, parang inosente si Bato de la Rosa. Let me remind the public na si Bato de la Rosa has been found by the International Criminal Court to be a principal doon sa crimes against humanity case na ginawa nila Duterte no? Yung war on drugs. Si Duterte yung nag-utos ng pagpatay, siya ang nag-execute bilang chief ng PNP. Ang mandate ng PNP was to serve and protect the people, pero ano ginawa ni Bato de la Rosa? Pinatay nila yung mga Pilipino, yung tukhang. Tayo po, mulat yung mata natin nang nangyari yun. Libo-libo yung nangamatay. Somebody must answer for those deaths. Kaya po, pinursu natin itong kaso na to. And doon lang sa sinasabi ni Cayetano na parang hindi niya nire-recognize ito kasi kung ano man, signatory din siya. Kasama siya doon sa nag-concur doon sa Senado nung pinirmahan natin yung Rome Statute. Alan Cayetano was one of those who ratified it. Ngayon, part nakalagay doon at ni-recognize ng Supreme Court na yung jurisdiction ng ICC is recognized up to the time na member tayo. Ngayon, itong mga krimen ni Bato de la Rosa was nung member pa tayo. Lahat ito above board according to the law, at meron tayong local law which is yung RA 9851 na nakalagay po doon na kung merong akusado na iniimbestigahan ng crimes against humanity ng isang international tribunal, ang ating otoridad may surrender itong taong ito. So exactly
what is happening now. Okay, balikan natin, no, during the time of Senator Laila De Lima said, I will surrender. Kumbaga, ayaw niya magpa-aresto. So, she had a press conference, I remember that, and then siya kusa ang sumama sa otoridad. Can you remind us during, what was your experience? Yung experience ko po, What year was this again? Refresh all of us. noong 2018 Okay. rather. Kasi senador ka na nun. Opo. So, binawi ni Duterte yung amnesty ko. At dahil doon, ni-revive yung rebellion at coup d'etat cases. Yung rebellion case ko sa Makati, ni-revive yon at nag-issue ng warrant yung judge, no? Later on, walang visa yon kasi bawal nga yon. Anyway, But what happened that day? so nang nag-issue ng warrant, pumunta yung arresting team sa loob na Senado while in session at binasahan ako ng Miranda rights. Wait, while in session? Yes. I thought that senators were exempted from being arrested while in session. Exempted kung ang penalty ay 6 years and below. Okay. So itong rebellion, more than 6 years. Oo. So, binasahan ka. Binasahan ako ng Miranda rights and I went with the arresting officers. May video yan, covered ng national TV. Kaya ngayon, when he's saying na hindi nangyari yan, parang gano'n na lang ba kadali magsinungaling? No? He was there, they were there. Anyway, so yung precedents natin, nangyayari yan sa loob ng Senado, provided lagpas ng 6 years yung penalty. Yung kay Bato de la Rosa, crimes against humanity, life imprisonment yan. Okay, but the Senate Resolution number 44, that Senate President Cayetano said, we will only entertain warrants from local courts. I'm rephrasing it, no? Yeah. Hindi yun yung exact. But in effect, that's it. In other words, they will not recognize warrants from other courts, foreign courts. Ngayon, ang Senate resolution, hindi niyan pwedeng i-supersede ang batas. Hindi pwedeng suddenly magsabi sila, based on the Senate resolution, exempted na kami sa lahat ng krimen. That's absurd, di ba? So, mananaig pa rin kung ano yung batas. Yung ICC yung ICC warrant, base yan dun sa Rome Statute na pinirmahan natin noong 2011 hanggang 2019 member tayo. At nakalagay dun sa Rome Statute na kahit umalis ka sa Rome Statute, ay yung panahon na covered ka, covered pa rin yun. Ni-recognize ng Korte Suprema yun. And we have a local law to reinforce that. So, sino pinagsasabi ni Cayetano rito? So, do you consider it an advantage with the fact that the Supreme Court has remained silent, diba? It has not decided upon the petitions asking Duterte to be brought back home, calling that illegal. The Supreme Court has remained silent on that. And I'm glad kasi bakit nila gagawin yon, di ba? In the first place, kahit na anong gawin nila, kahit maglulupasay pa itong mga Duterte ko hindi na uuwi si Duterte. Mananagot siya doon, lilitisin siya doon. Kasi ganun po ang leksyon dito sa pangyayari na to. Pag gumawa ka ng krimen, mananagot ka. Wala kang pwedeng silungan. Sisiksik ka kung saan hindi, hahabulin at hahabulin ka. That should be the example here. Kaya pinupurso ko itong kaso na to at hindi ko titigilan ito. Si Bato may buy some time, no? But ultimately, mananagot siya rito at dadalhin siya sa dahig at mabubulok siya sa kulungan. Now, Bato is not Antonio Trillanes. Bato is not Laila De Lima. Yeah. They've already voted to give him protective custody. And ito, dati kang senador, this is a practical question na tinanong ko kay Senate President Drilon. Paano kung matulog siya sa Senado ng 2 taon? I'm serious, If I were Bato, think practically, I will live there. I will live there. You can. Yeah. Ganito Paano po. yun? Kung ma-resolve na ng mga courts, kunyari hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at kung may local court man na mag-reinforce ng ICC warrant, pag sinerve ng law enforcers yan, the Senate, even yung Senate Sergeant at Arms, the senators cannot get in the way kasi pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Hindi pwede yon. Kaya yung sinasabing doon ka, sisilong ka doon,
that can only buy you some time, pero pagka nawala na yung legal cover, wala nang reason. Alam niyo yung reason kagabi kung bakit nagkagulo dun sa NBI and yung Sergeant at Arms? Kasi inutusan yung mga Sergeant at Arms na na arestuhin yung NBI. Sila yung law enforcers. They were just there to serve a valid warrant. Walang reason yung mga Sergeant at Arms. Yung Sergeant at Arms to arrest and detain the NBI. Di ngayon, Dinitain ang NBI talaga. yes, sinubukan nila kagabi. Doon mo makikita kung gaano wala ka sa lugar na itong ginagawa ni Cayetano at nilalagay sa peligro yung mga, even yung Sergeant at Arms, no? They're there primarily to ensure order within the Senate premises at proteksyonan yung mga senador. Pero inutusan sila to detain. Di ngayon, nasa mandato ng NBI, pwede nilang huliin yung mga Sergeant at Arms na maghuhuli sa kanila. So, ganun na nangyari. Oo. And I think just to update the public, the Senate Sergeant at Arms, Edgardo Rene Samonte, has resigned. Yes. Right? And that's because of this incident. So, does the Senate President have the power? Here's the situation. Bato de la Rosa will confine himself to his office. You know, you can set up a bed there. You can eat lunch there. Wait it out until 2028. Can the Senate President prevent police authorities from entering Senate premises? Okay. Ito po, liliwanagin ko lang, yung si General Samonte was the previous Sergeant at Arms. Pinalitan na siya kaagad nung nag-assume si Cayetano. Okay. Ngayon, itong bagong Sergeant at Arms, ito yung nag-uutos nitong mga illegal orders, ano? Kaya nagkaroon ng gulo. Ngayon, to answer your question, wala pong power ang Sergeant at Arms to prevent law enforcers from serving a valid warrant. Kagaya nga nung sinabi ko noon, nung sa akin, nung binawi yung amnesty ko, the policemen were trying to arrest me without a warrant. Prevent ni Senator Soto, who was then the Senate President, sinabi niya, kailangan magkaroon kayo ng warrant. Eventually, nung dumating yung warrant, pinapasok sila at sumama ako. Ganun lang po kasimple yun. Kaya yung sinasabi nilang mag-stay siya doon ng 2 years, hindi mangyayari yan. Kasi ibig sabihin nun, nag-surrender na ang otoridad ng kanilang mandato, which is to, in this case, enforce the law. Okay. Senator Franklin Drilon said that chase was so unfortunate. Kumbaga nawalan ng dignidad si Senator De La Rosa. Could the NBI have first coordinated with the Senate? I would assume so. Hindi naman mangyayari yan na may mga arresting teams doon na basta-bastang gagawin nila yung. I believe meron silang coordination. Si Bato lang was determined to evade arrest. So, But he was determined to vote too. Yeah. Oo. So, may kaso ito si Bato, no? Evading arrest ito. And inassault niya yung isang law enforcer, yung NBI na nag-ano sa kanya. So, maraming kaso ito. And I hope dinidevelop na ito nung mga NBI, ano? Kasi hindi naman pwedeng on national TV pwede palang gawin ito sa mga NBA agents, ano naman yan, di ba? Magiging precedent yan in the future nila. Kaya kailangan nilang magpataw ng additional cases dito kay Bato. Yan. Okay. Two major issues, two national issues, the impeachment of the Vice President and Senator Bato de la Rosa. What is your message to the new leadership of the Senate? Okay, ganito na lang. I've known Senator Cayetano, hopeless na yan. I'm just looking forward na... What do you mean hopeless na yan? Talagang doon siya kung saan mali eh. Di ba? So, kung ano what's good for him. Kaya I'm just hoping that this leadership change is temporary at the soonest time possible mapalitan na ito para ma-restore yung sanity at dignity ng
ng Senado. Kasi ito yung ginagawa nila, they're creating one constitutional crisis after another para lang maproteksyonan nila yung interest nila. Pero hindi naman tatagal yun. And I hope through public pressure, media pressure, and the civil society ay ma-pressure itong Senado as an institution, the senators, na gawin naman nila yung tama. Yun po yun. Thank you so much for joining us this morning, sir. Former Senator Antonio Trillanes. So maliwanag po, ano? Nagpaliwanag ni Senator Trillanes na hindi magtatagal. Tama po yun. Para sa akin hindi dapat kasuhan ng NBI si Bato. Bakit? Pag kinasuhan, yun ang gusto ni Bato. Di ba sabi niya, kasuhan nila ako dyan sa lawyer ko. Harapin ko. Dapat hindi. May kapangyarihan ng administrasyon ni Bongbong Marcos na ipatupad yung ICC warrant of arrest. Para si Bato, yung kanya sinabi nung sasamahan niya si Oldman. Ang Oldman na sinasabi niya, walang iba kundi yung kanyang Tatay Digong o ang kanyang Paul. Senator Bato, hindi ka ba naawa sa Paul mo? Namimiss ka na niya doon. Total, nangako ka naman nung sasamahan mo siya. Samahan mo na. Para naman may pakita mo yung loyalty sa mga Duterte. Hindi. Lumilis ka na sa iyong salita Kaya nga sabi ni Trillanes, kaya ako nandun, yung gusto niya, ako magpoposa sa kanya. Kaya nagpunta pala si Sunny Trillanes. Hindi siya, wala siyang papel doon. Kundi yung pinagyayabang ni Bato na, go ahead, Trillanes. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak, sabi niya. Go ahead, make my day. Gusto ko, pusasan mo, ginanong pa yung gawin o pusa sa akin. Yan. Kaya pala nandun si dating Senator Trillanes. Ito, yung gusto niya, pinagbigyan lang. Kaya lang, ang gusto niya, maglaro pala sila ng larong bata, takbuhan. Minasmarat naman si Bato, yun, natumba at natukod yung mga daliri, kaya nasugat. Kasalanan niya yun. Kasi, wala siyang respeto sa NBI. Walang respeto. Isipin nyo, nung nakita siya ng NBI, sumakay sa isang kotse ng isang senador, hindi na nga pinangalanan Sabi niya Tony Matibag ng NBI, tinabig. O, nung previous, sabi ni Bato, wala akong naman ako nakitang posas Pero sisilbi sana yung warrant of arrest sa kanya ng ICC. Babaeng NBI ang pinadala. Kanya lang, tinabig niyang ganon. So, nagkaroon ng abulan. Kaya sabi ni Director Matibag, natural. Tumakbo diaboli siya. Moscow man, pag ang isang criminal, tatakbo talaga yan, sabi niya. So, lumalabas criminal talaga si Bato. Kasi tumakbo Maging yung interview ng DCMM sa isang law expert sa konstitusyon. Ganyan din sinabi niya, tumakbo Kaya inabol siya. Samantalang yung NBI, law enforcement, ginagampanan lang nila yung kanilang trabaho to serve warrant of arrest. Nababaligtad pa yata. Gusto ni Cayetano kagabi, ipakulong sila, i-contempt sila. Ibang klase, ang utak nito Kaya nga sabi ni Trillanes, hopeless. Si Caldero, si Tegay. Sana, higit na nakakahalaman Diyos, sana, siya nang kumilos na makapangyarihan para magkaroon ng justisya itong mga biktima ni Digonyo at saka ni Batong Takbo para magkaroon naman sila ng hustisya. Yung mga nawalan ng mahal sa buhay ayon sa datos ng PNP is
30K. Sipin niyo, 30K, ano? Kaya mayabang kanina si Bato, na-interview, sabi niya, meron ba ang inobis na pumatay? Eh, sinabi niya sa ICC, yung video, pinakita nila eh. Patayin niyo sila, surugin niyo sila, kanya pa eh. Ano yon? Hindi si Bato yon? Ano yung clone lang? Yan, nagsisinungaling ang Bato. Hindi niya sayang, sana nung interview siya ng media, sa Senado, sana pinakita siya ng video gano'n. Pero sana sila pinakita. Ito ah. Ito, dito na lamang ano. Ang dasal po kayo. Tayo. Na sana maging maayos po ang takbo ng Pilipinas. Sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating bansa. So ito, God bless us all. Mga kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Mabayo.